The only reason or motivation actually is racism that I can see. And if we give the power to Congress to determine who are and who are not US citizenship, it will be subject to abuse at saka chaos ang mangyayari dito sa Amerika. Dati matik na American citizen ka na kapag ipinanganak ka sa Amerika. Pero mukhang magbabago na ito sa mga susunod na buwan. Ito'y dahil sa polisiya ng kauupong Pangulo ng Amerika na si Donald Trump. Ano nga ba ang birthright citizenship at bakit ito nais ipatigil ni Trump? I'm Yumer Yanga and here's what you need to know. Sa kanyang inauguration at unang araw bilang presidente ng Amerika, nilagdaan ni Donald Trump ang 26 na executive orders. Kabilang dito ang kanyang polisiya na layong ipatigil ang birthright citizenship o ang pagiging US citizen ng mga sanggol na doon isinilang kahit ano pa ang nasyonalidad ng mga magulang. Sa buong mundo, 33 bansa ang nagbibigay ng birthright citizenship, kabilang ang Amerika. Ayon sa 14th Amendment ng US Constitution, mahigit isang siglo nang kinikilala ng bansang Amerika ang mga sanggol na ipinanganak doon bilang US citizen. Itong birthright citizenship ay nandito sa ating 14th Amendment of the US Constitution na ilabas ito after yung Civil War. The Supreme Court had ruled already that anyone, even if of a different race, basta born sila dito, are considered a US citizen. Hindi sang-ayon dito si Trump, kaya nais niyang baguhin ang definisyon ng birthright citizenship. Kasunod ito ng pagdeklara niya sa illegal immigration bilang national emergency. Nais din daw nitong pigilan ang tinatawag na birth tourism, kung saan tumatawid pa Amerika ang mga buntis na ina at doon manganak para maging US citizen ng kanilang mga anak. So they're not just amending a law, they're actually amending a constitutional provision which has been there for the longest time. Yeah, ang gustong palitan ni Trump ngayon, hindi lahat ng mga pinanganak sa Amerika ay magiging US citizen, no? Yung birthright citizenship. Kasi ang nasa citizenship clause, kung sino man ang pinanganak ay US citizen. Ngayon sabi niya, kung ang magulang ay hindi US citizen or green card holder, yung pinanganak na bata sa Amerika ay hindi rin US citizen. Hindi lang yun, no? Hindi lang targeted yung mga illegal immigrants. Pati yung mga temporary visa holders, kung nanganak dito, kunwari yung on a visitor's visa, on a working visa, nag-aaral ka, nanganak ka dito sa Amerika, hindi na rin yan magiging US citizen yung anak mo under the executive order na nilabas at pinirmahan ni President Trump last week. Ayon sa pag-aaral, milyon-milyong undocumented immigrants ang nakatira ngayon sa Amerika. Kaya malaki ang epekto ng polisiyang ito sa maraming pamilya, kabilang na ang mga Pilipino roon. Assuming na itong birthright citizenship ay na-repeal, no? Assuming na ang pag-uusapan natin, ang pinaka-immediate effect na yan ay magkaka-create ng another level of population na hindi citizen. Kung kunwari unlawful status yung magulang, edi may another level of unlawful presence na naman. Tapos yung syempre allegiance ng bata kung saan siya pinanganak. Kapag pinalaki mo dito sa Amerika, yung bata, syempre maguguluhan na yan siya. Magkakaroon na siya ng, instead na motivation to really become a good and productive citizen, anong mangyayari dun sa kanya? Mape-prejudice siya, lalo siya magiging victim of exploitation, at saka hindi lang siya iisa. 'Di ba? Marami yan siyang ka-level na gano'n. Ano mangyayari dito sa immigrant community natin sa Amerika? So, yung effect na yun para sa akin is very chaotic. Not only that, what about the implementation? Kung pumasa ito, kunwari, citizen ka ba o hindi? Everybody now has to prove who was born here. Tatanungin na naman nila, magulang mo ba, citizen? It's just too many bureaucracy na mangyayari if this is going to be implemented. Sa ngayon, may ilang mga Pilipino na raw sa Amerika ang nangangamba para sa kanilang kalagayan. Marami nagtatanong. Kasi yung intindi nila sa birthright citizenship could be like, will it affect me kasi dito ako pinanganak, no? Kukuhanin ba ni Trump yung aking citizenship? Well, I tell them, this is going to be
prospective, hindi naman retroactive ang effect nito kung mampapasa, 'no? Kung papasa 'to, kung nasa iyo na yung citizenship mo bago pa ito na-enact into law, hindi natatanggalin 'yan. Except, again, di natin alam, magiging fluid ang Kongreso. There's such thing as denaturalization. Denaturalization ang tawag sa pagbawi ng Estados Unidos sa citizenship mula sa isang immigrant na naturalized o nakakuha ng citizenship sa legal na proseso. But that will entail a court hearing. Hindi naman kaagad-agad na, "Uy, yung mga magulang mo hindi pala dito pinanganak, we're getting your citizenship." There has to be like a reason, legal basis to do that. So it's not easy, but I do not blame them na natatakot sila because they were born here, because of all this hype ng racism right now dito sa Amerika. Malakas ang anti-immigrant right now. Na apektado hindi lang yung mga illegal, but also those who are, all immigrants are affected. Since I've actually witnesses legislation that have been introduced and have failed in Congress, I think there is a bigger likelihood that it's not going to pass. But in the worst case scenario that it's going to be passed, I would suggest they consult with their attorneys before taking any action, not for anything else, but there's a tendency to make a major decision on their lives based sometimes on misinformation.